Welcome po sa 3 p.m. service na in Christ City Church. Sige po, may I invite everyone to please stand in the presence of the Lord. Ayan. So before we sing praises and worship sa ating Panginoon, pwede po ba nating i-acknowledge yung presence ng bawat isa? Kamustahin po natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Magandang hapon po sa lahat. Hallelujah. And I believe lahat tayo excited na magpuri sa ating Panginoon. Can we shout Amen? Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Come on, let's clap our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Come on, church, we sing with one heart. We sing, whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 oh. Top of our lungs. Thank you, Jesus. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. We'll say this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on, we sing it out. From the start, here we are to collide with your love. Thank you, Jesus. Every heart set apart just to be where you are. Come on, and now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Let's praise the Lord. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Come on, this is our time. And this is our time. This is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, come on church. This is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Hallelujah. Come on, we sing it out. Whoa, oh, 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 this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 thank you, God. This is our time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's continue to clap our hands to the Lord. Singing praise. Thank you, Jesus. Come on, sing it out. You shine a light into the night. You set my feet to dance. It is rising as I look upon your grace. Jesus.
Jesus, your name, shattered chains, shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into life. Pour out your grace like my blood. You fill my life with great glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Thank you, Jesus. Come on, you shine the light into the night. You set my feet to dancing. Your grace is arriving as I look upon your grace. Jesus, your name, shattered chains, shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into life. Come on, praise the Lord. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. 'Cause your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Whoa, whoa, let your name be lifted high. Whoa, whoa, your praise has set my heart on fire. Whoa, whoa, let your name be lifted high. Whoa, whoa, your praise has set my heart on fire. Hallelujah, thank you, Jesus. Oh, come on, sing it out. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, destined me to reign. Your power alive in me has overcome the grave. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Whoa, whoa, let your name be lifted high. Whoa, whoa, your praise has set my heart on fire. Whoa, whoa, let your name be lifted high. Whoa, whoa, your praise has set my heart on fire. Kumaka, di po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay sa Diyos? Thank you, Jesus. Come on, we sing with one voice. Pour out your grace like a flood. Come on, sing it out. You fill my life with greater glory. 'Cause your love changed my heart. Jesus, to you be all the glory. Come on, pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. 'Cause your love changed my heart. Jesus, come on, we sing. Whoa, whoa, let your name be lifted high. Whoa, whoa, your praise has set my heart on fire. Whoa, whoa, let your name be lifted high. Whoa, whoa, your praise has set my heart on fire. Whoa, whoa, let your name be lifted high. Whoa, whoa, your grace has set my heart on fire. Hallelujah. Come on. We praise you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church, pwede ba
Pwede po ba nating ipalakpak ng isang malakas pang ating mga kamay sa ating Diyos? Hallelujah. Come on. And the sign of worshiping our God. Come on, can we lift our hands up high to the Lord? Come on, let's acknowledge the presence of the Lord in this place. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Speak your name out loud, Panginoon. We declare that you are here with us, Panginoon. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We worship you. Come on, church, sing it. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, speak Jesus. Speak His name. Come on, sing. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, say His name. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is love. So Jesus, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Thank you, Jesus. Come on, sing. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Speak His name. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Come on, church. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name, oh Jesus, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name,
streets. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, let's shout his name in this place. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemies. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, church, shout his name, Jesus. Shout Jesus. Come on. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Shout his name, Jesus for my family, I speak the holy name, it's Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains. Sing it out. Oh, Jesus for my family, I speak the holy name, it's Jesus. Come on, we shout it out. Shout Jesus from the mountains. Come on, sing. Worship him. Worship the Lord. Hallelujah. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, your name is power, your name is healing, your name is life. Come on, we declare, break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. It's your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout his name, it's Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout it out. Shout Jesus. 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 Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Thank you, Jesus. Jesus for my family, I speak the holy name. come on, your name is, come on, church. Your name is healing, your name is life, your name
last time we're gonna sing. Your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, O Diyos. Kaya patuloy kaming magtitiwala, Panginoon, mananampalataya, O Diyos, sa kaparaanan mo, Panginoon, sa bawat buhay namin, O Diyos. Salamat sa hapong ito. Sige, Lord, sa mga salita mo this afternoon, God, speak to us, Panginoon. As we open our ears, our eyes, our hearts and minds, God. Yes, Lord, let the Holy Spirit speak to us sa hapong ito, Diyos. Nawa nang mas lalo ka naming maintindihan, mas lalo ka naming papurihan, Panginoon, Lord God, at mas lalo kaming manampalataya, Panginoon, sa kung sino ka, O Diyos, at sa kung anong kaya mong gawin, Panginoon, sa bawat buhay namin, O Diyos. Salamat sa mga anak po na nandito, Panginoon, online man or live, nandito, Panginoon, sa bulwagan na ito, Diyos. Sige, Lord, samahan mo kami, Panginoon, Lord God. Lord, let your presence, Panginoon, Lord God, ang siyang tumimo, O Diyos, sa aming mga buhay sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na magsama-sama umuli kami, Panginoon, upang makapakinig muli ng iyong mga salita. Muli, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, O Diyos. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak. Bigay po natin sa Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. Pwede po bang pakitignan po ninyo yung mga katabi at sila man din? Batiin po natin sila ng isang magandang hapon. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. At nanonood ka man or nandito po kayo kasama namin. Sige po, sa hapong ito, tayo po lahat ay matuto at lumago pa po tayo sa salita po ng Diyos sa araw na ito. Pwede bang palakpakan muli natin ang Panginoon? Tinatawag ko po si Johan. Yung sa harapan. Sige po, tayo po ay mag-uusap-usap na at hindi ko na po patatagalin. The title po of the message of God sa araw na ito is about faith in motion. Yan. Ulitin ko po, ang pag-uusapan po natin sa hapong ito, faith in motion. Ano po? Bilang mga Kristiyano, ano po, kasangkapan sa buhay natin ang pananampalataya sa Diyos. Pananalangin sa Panginoon, ang pagbibigay ng papuri sa Kanya. Hindi ko alam, awit man yan, o sa maraming bagay, andoon yung ating pananampalataya sa Panginoon. But this afternoon, we are going to talk about yung isa pang bagay na pwedeng nakakaligtaan natin as we have that faith sa Panginoon. No? Mamaya po, gusto ko pong mas lalo pang pag-usapan ng bagay na yan. So, this afternoon, dito natin pwedeng tignan, pwede natin i-gauge kung nasaan ba yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Bilang mga Pilipino, we all have that religion na medyo rampant dito sa Pilipinas, and many of us, we came from it. Pero again, hindi ko naman po yung dinidiscount. Salamat sa Panginoon dahil nandun din naman si Jesus. Pero ito yung kaibahan na pwedeng baka noon tayo ay nananampalataya parang pangalan lang, drawing lang, o sa maraming pagkakataon wala talaga yung taimtim at yung malalim nating relasyon. Pero salamat sa Diyos nang makilala natin ng kabuuan si Lord. No, sa buhay po natin, naintindihan natin na si Lord hindi lang statwa, si Lord hindi lang drawing, o si Lord hindi lang nakalagay sa isang maliit na papel at tinatago natin sa ating mga bulsa. No, o sinusuot natin sa oras na pupunta tayo sa simbahan. Pero ang Diyos ay nandun siyang pang-araw-araw na handa siyang makinig, handa siyang sumama sa atin, handa niya tayong bigyan ng kalakasan, at sa huli, nandun siya bilang Diyos sa ating mga buhay. At hayaan po natin na sa hapong ito, yung pananampalataya na meron tayo, hindi lang stagnant, hindi lang yung parang nakapirmi, o hindi lang occasionally, kundi yung pananampalataya na meron tayo ay pang-araw-araw. May paggalaw, may paglago, merong pinututunguhan, merong pinapapuntahan
yung pananampalataya natin, lalo na sa Diyos na tunay na nakilala po natin. Pwede bang palakpakan ulit natin si Lord dyan? Church, today, I want to talk about the powerful combination, dalawang bagay po ito sa hapong ito na pag-uusapan natin, that we often overlook. We will talk about prayer and action. Pwede po bang pakisabi sa katabi po ninyo, prayer and action. Ano po, minsan bilang mga Kristiyano, or pwedeng nakagislan natin bilang mga Pilipino, pinagbabasehan natin yung ating pananampalataya when we are in a life of prayer. Again, walang problema dyan. Hindi ko dinidiscount, hindi ko minamaliit yung buhay pananalangin. Parte yan dapat ang buhay ng bawat mananampalataya. Pero may mga pagkakataon na dito rin tayo pinipilay o pinipilayan ng enemy na sometimes nadideceive tayo when it comes to the word prayer because kalakip ng panalangin na dapat ipinapanalangin natin sa Diyos, andun yung karampatang aksyon. We look at the Lord and we ask Him, God help me, God rescue me, Panginoon, God protect me, Lord lead me to yung pleasant places, Panginoon. Lead me to your will, O Diyos. And sa maraming pagkakataon, ramdam natin, nakikita natin at naririnig natin ang sagot ng Diyos sa mga bagay-bagay na ating pinapanalangin sa Panginoon. But the problem is, bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, hindi ko alam kung ito talaga ang kinagisnan ng religion sa bansang Pilipinas, pero natatapos tayo sa panalangin and that is it. Hindi tayo gumagalaw, hindi tayo nagtutugon ng maayos, hindi tayo nagre-respond nandoon sa narinig natin sa Panginoon as He answers us. And tonight, we will break that. At hayaan po natin bilang mga mananampalataya, andun yung buhay natin na nanalangin tayo sa Panginoon, andun yung kaseryosohan natin at yung taimtim nating debosyon sa pananalangin. Pero sa kabilang banda, andun din tayong ready to move. Andun din tayo to step in our faith sa Diyos. Na yung pananampalataya natin hindi nakabase na parang tayo nananalangin, okay na yun, Lord. At least na panalangin ko, Panginoon. Sa maraming pagkakataon ng Diyos ay sumasagot. Either sa kanyang mga salita, either when we read the Bible, at sa marami pang mga kaparaanan. But oftentimes, the Lord is looking at our action. Nasaan yung action? Nasaan yung tugon? Nasaan yung dapat nating inaayos? Nasaan yung dapat nating nilalakad na narinig na natin sa Panginoon? So tonight, we will talk about prayer and action. Again, hindi ko minamaliit ang panalangin. It is essential for every believer na manalangin dahil ang panalangin na nagbibigay sa atin ng clarity. Ang salita ng Diyos, ang panalangin, ang nagbibigay sa atin ng direksyon, nagbibigay sa atin ng comfort. Andun tayo, nararamdaman natin na may Diyos na nakikinig sa atin at nangungusap sa ating mga buhay. That's why for every believer, the Bible talks about the power of prayer. And there is power in prayer. But tonight, we want to talk about yung kalakip na dapat panalangin natin sa bawat buhay natin na, Lord, as I pray to you, God, Lord, help me, God, to respond with the right mind, with the right heart, Panginoon, sa mga bagay na ipinapanalangin ko sa iyo. At sa mga bagay na alam ko, Diyos, that through the Holy Spirit, O God, ay naririnig ko na reply mo, Panginoon. Sagot mo, O Diyos, your response, O God, with my prayers, Panginoon. Pero yun na nga, kapatid, hindi ko alam kung ito ba ay norm na natin bilang mga tao na sometimes we stop at prayer and we forgot that God called us to move in response to those prayers. Nakakalimutan na natin. Hindi ko alam kung paano ba tayo, mga born-again Christians, mga kapatid, paano na tayo gumagalaw sa ating pananampalataya sa Diyos. The Lord calls us to share the gospel. The Lord calls us to pray. The Lord calls us to give and be a part of His kingdom. But the problem is, nasan yung ating aksyon? Hindi ko alam kung out of our comfort, ang ating pagpunta dito, o yung pananampalataya, hindi sa born again, magaan. At nandiyan ako sa born again kasi hindi mabigat. Hindi sa ibang religion kasi nagre-require, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo ito. Pero sa born again, upo ka lang, tayo ka, uwi ka. At wala yung conviction na in the end, Lord, what do you want me to do, O God? Lord, binubuhay mo pa ako, Panginoon eh. Alam ko, sinusuplayan mo ko, sinusustain mo pa yung bawat araw ko, O Diyos.
At sa marami sa atin, yung pabor, nakaka-receive tayo ng mga pabor sa ating mga buhay. Pero ganun na lang ba yun? Ang Diyos, I believe, meron siyang kadahilanan kung bakit still we are alive. Ang Diyos may kadahilanan still bakit ka nandirito, nakapapakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Because at the end of the day, He wants us to be used. Gusto tayong maging ehemplo ng Diyos na in the end, maitaas ang pangalan niya at sa huli, ang mga tao na nasa paligid natin, maging blessing tayo para sa kanila. But the problem is, where are we now? Nasaan tayo right now? Baka andun lang tayo sa parang, Lord, ako kasi, eto kasi ako ngayon, Lord eh. Eto mga sitwasyon ko eh. Kaya sa marami sa atin, wala tayong nagiging testimonya. Wala tayo. Hindi ko alam. I'm not talking about just you. It's also me. Sabi ko nga kaninang umaga, bago ko po kayo kinausap dito, ako na ang unang kinausap ng Diyos. Kung yung bigat na pwedeng nararamdaman natin sa hapong ito, yun na nga, nung ako, binuo ko po ito at si Lord binaba ito, nandun din yung conviction. Nandun din yung burden na, Lord, bilang mga mananampalataya mo, Panginoon, Lord, nasa na nga ba ako, O Diyos? Baka puro sarili ko na lamang iniisip ko, Panginoon. Kaya wala nang kwento sa buhay ko. Wala na akong mga testimonya, hindi ko alam sa mga tao sa paligid ko, sa simbahan ko, yung mga dapat nilalakad ko sa buhay ko, Panginoon, hindi ko magawa-gawa because baka kulang na nga ako sa aksyon, Panginoon. Baka puro na lang panalangin, O Diyos. Again, there's nothing wrong with prayer. Prayer is powerful. Pero the Lord is waking us up today. Na sa marami sa atin, ang dami na nating sagot sa panalangin. Klaro na ang linya ng Diyos where He wants us to go to. Pero ang problema sa atin, including myself, hindi natin nilalakaran. Maybe, I don't know, because of fear, because of doubt, because of stubbornness, whatever it is, kapatid, this message is calling us up. The Lord is calling us up to respond to the things that we've been praying for a long time. Sige, palakpakan natin muli si Lord. Hindi na ako lalayo. This church, again, sinimulan ito sa panalangin. Panalangin ng ating pastor. At ito ay nagpatuloy sa pananalangin ng mga taong nagsimula nito. Pero hindi ibig sabihin na natapos na lahat ito sa panalangin. Bawat linggo, may mga workers na nagpapagal. May mga tao na patuloy na nagbibigay. May mga tao na patuloy na nagsaserve. At yun na nga, in the end, mamaya mayroon akong ikakwento na nandun yung mga tao na in their hearts and minds, gusto nilang mag-win ng soul sa Panginoon and magamit sila ng Diyos para doon. Makita natin yung puso ng Panginoon pagdating sa bagay na ito. Church, nasan tayo right now pagdating dito? Yun nga yung sabi ko kanina, sometimes naluloko tayo ng kaaway. Pastor, pinag-pray ko naman. Your family, Pastor, pinag-pray ko naman sila. But the problem is, where's your action? Nasaan? Maraming mga tao dito pwedeng wala ang asawa ninyo, or mga anak po ninyo, or yung mga magulang po ninyo, I don't know. But, dito tayo pwedeng kinakausap ng Diyos. Yes, we are praying for breakthrough. We are praying for the things that in the end, Lord, ikaw lang makakagawa nito. Pero nasaan yung step natin to take action sa mga bagay na ito? Sige, pwede mapalakpakan natin ng Panginoon. God invites us not just to talk to Him, but also to act, to step out in faith, and to be His hands and feet in this world. Doon naman tayo tinawag ng Diyos eh. Granted, may mga tao na tumanggap sa Panginoon doon sa kanilang later years. Pwedeng oras na lang dahil may sakit sila na tumanggap sila sa Diyos o parang araw na lang o buwan na lang. In the end, that is granted. Nakita na ng Lord yung heart nila to accept Christ. Pero tayo na nabubuhay sa pang-araw-araw, araw-araw din tayong sinusulit at tinitignan ng Diyos. If there is one thing na totoo sa Panginoon, He's a God that is just. Hindi natin pwedeng maloko si Lord. Base sa ating mga sinasabi, ang tao pwede natin maloko, pero ang Diyos, never natin siya malinlang. Never natin siyang magoyo. Never natin siyang ma-deceive. Oftentimes, Pastor Henry is telling us na, I love you, Lord. I love you, Lord. Natin, pero where's our deeds?
Nasaan yung action natin? Nasaan yung response natin doon sa sinasabi nating pagmamahal natin sa Diyos? Sa hapon pong ito, pag-uusapan natin ito. Faith in motion, mga kapatid. Prayer without action, kulang yan. At yung action without prayer, on the other hand, kulang din. Dapat kasama sa buhay natin, kasangkapan sa buhay natin yung dalawang bagay na yun, that when we do things for God, we pray. We seek His guidance. We seek His will. We seek what He wants. Pero at the end of the day, what we hear from the Lord, ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung lakad natin sa mga bagay na pinanalangin natin sa Panginoon. Sige, pwedeng palakpakan po natin si Lord. Sige po, pag-usapan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. I want to read to you James chapter 2, verses 14 to 26. Mahaba po ito. But gusto ko sana, noong unang gusto kong kontian lang, pero sayang, walang verse dito na hindi gamit. Kaya, please bear with me po. Basahin natin to lahat at intindihin natin verse by verse kung gustong sabihin po sa atin ng ating Panginoon. Sabi po dito, verse 14, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Ulitin ko, tayo, pwede natin sabihin, meron akong pananampalataya, pastor. Pwede natin tong isambit sa Diyos. Pwede natin tong ibalandra sa Panginoon. Lord, I have faith. But the problem is, sabi dito, he does not have works. Again, as Christian tayo, na mga born again, we believe that as we receive Christ, si Lord na ang gumawa ng work. On the cross, He did the work. And for us, is only accepting that gift and surrendering our lives to the Lord. Yun na yun. But yung bigat ng krus ng Kalbaryo, ang Diyos na ang nagbayad doon. So there is no question about that, yung salvation. Pero sabi ko nga dito, sa pang-araw-araw tayong binubuhay pa ng Diyos, andun yung pagsusulit. Sa pang-araw-araw na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng panibagong buhay, ng panibagong hininga, hindi ko alam, panibagong pagkakataon, andun din yung Diyos na nagbigay nito sa atin, meron din siyang hinahanap sa atin. Maybe our calling, maybe our purpose. Na in the end, titignan natin dito, Lord, yung works na ito bang makakapagsalba sa akin? No, the works will not save us because the Lord did the work. Jesus did the work. Pero anong gusto kong sabihin dito, gusto ba nating makita yung ating pananampalataya? Kung tayo ba ay tunay na lumalalim, nagkakaroon ng progress sa harapan ng Diyos, we can look at it in this way. Yung work as what? Ebidensya na genuine yung ating pananampalataya. Maraming mga tao, nagiging lisensya nila yung sinabi ko kanina, na hindi, si Lord na gumawa, okay na yan. Nakapag tinignan natin yung buhay, parang, wala, hungkag. Diyos, nandun ang Panginoon sa design, nandun yung Panginoon sa birth certificate, andun yung Panginoon, display. Pero, yung ebidensya, wala. At dito tayo ngayon tinitignan ng Diyos. Again, si Lord just. Si Lord, hindi natin pwedeng maloko. Yes, He is gracious. Yes, He is merciful. Pero at the end of the day, tinitignan tayo ng Lord. At ang nais ng Diyos sa buhay natin, tumatayo yung pananampalataya na meron tayo. At paano tumayo yung pananampalataya na meron tayo? Andun sa bawat araw, may nababago sa puso natin. May nababago sa isipan natin. May nababago sa mga desisyon natin. May nababago dun sa lakarin natin na dating walang Diyos. Pero dahil nakilala mo na ang Diyos na ito'y mabuti, na ang Diyos na ito'y makapangyarihan, na ang Diyos na ito'y binigay niya ang lahat para sa atin, ando naman sa puso natin na, Lord, hayaan mong mabalik ko yung kapurihan sa iyo. Yung calling na meron ako sa iyo, yung purpose mo sa buhay ko, kaya binubuhay mo pa rin ako still today, O Diyos, hayaan mong ma-accomplish yun, Panginoon. Lord, ito lang ang kalakasan ko, but Lord, nagtitiwala ko sa iyo, kaya Lord, tulungan mo ko. Sa uli, Panginoon, sa aking mga galaw, sa aking mga ginagawa, sa aking mga desisyon, Panginoon, nabibigyan kita ng kapurihan at yung pananampalataya ko, Panginoon, tumatayo sa iyong harapan. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ito yung gustong sabihin dito ni Santiago.
Ito yung gustong sabihin dito ni Apostle James. Anong sabi pa niya dito? Can faith save him if a brother or sister, itong gandang testimonya, gandang illustration. Anong sabi dito ni James? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Yun ang katotohanan sa atin sometimes, mga Kristiyano. Kita na natin, may mga tao sa paligid na alam nating pwedeng naked physically, but we're talking about spiritually. They are naked and they are destitute. Kulang sila, kailangan nilang ma-fill yung kagutuman ng kanilang spiritual or even maybe their physical needs. But the problem with us, sinabi ni James, tayo nagiging hypocrite tayo in a sense. Sige, pagpalain ka ng Diyos. Protektahan ka ng Diyos. Tulungan ka ng Panginoon. Pero sabi doon, hindi tayo nag-ambag. Hindi tayo naging gamit. Naging lisensya natin na, hanggang panalangin lang ako Hanggang panalangin lang yung kaya kong itulong. Pero nakita natin dito, in the end, what does it profit? Kung sa huli, alam natin, tinawag tayo ng Diyos, binubuhay tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos in many ways of our lives, and in the end, ganito tayo sa ibang tao. Titignan lang natin sila. In the end, wala tayong pwedeng maiambag. Sabi ko dito, what does it profit? Does also faith by itself, if it does not have works, is dead. Without action, yung pananampalataya, is dead. Kaya marami sa mga upuan natin right now, walang nakaupo. Yun yung iniiyak ko sa Panginoon na, Lord, kaya mo gawin mo kaming testimonya, O Diyos. Gawin mo kaming ehemplo, Panginoon. Hindi naman kailangan sobra-sobra para in the end maging gamit, Panginoon. Narinig na natin si Pastor last week. Hindi tayo hinahanapan ng Diyos yung mga bagay na wala tayo. Pero ano ang dinidil sa atin ng Diyos? Kung ano yung meron tayo right now na nanggaling sa Kanya. Hindi ba tayo pwedeng maging gamit doon sa meron tayo right now? Ito yung sinasabi dito ni James. Sometimes, nandun lang tayo na parang lisensya lang natin ng panalangin para in the end, malimitahan tayo. Hanggang dito lang ako. Lord, hanggang dito lang ako, Lord. O sa mga tao sa paligid mo, hanggang dito lang ako. Pero hindi. Ang sabi dito ng Diyos, hayaan natin yung pananampalataya natin may impact. May gamit. Ang sabi po dito, pagpatuloy ko, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show my faith by my works. Again, ulitin ko. Works alone cannot save us. And work cannot save us. Jesus did the work when we talk about salvation. Pero sa buhay natin na tayo nananampalataya sa Diyos, the Holy Spirit is changing us day by day. Ang Holy Spirit, nandoon, as we yield in the Holy Spirit, nandoon tayo, mas lalo tayong nagmamahal sa bawat araw. Mas lalo tayong nagiging selfless sa bawat araw. Mas lalo tayong nagiging gentle sa bawat araw. Mas nababago yung buhay natin sa bawat araw. At ito yung sinasabi ko sa ating title. Sa ating pinag-uusapan sa hapon na ito. Na in the end, kapatid, dapat andun yung ebidensya. Gusto mong tignan na, Lord, nasa na ba yung pananampalataya ko? Tignan natin ang ating mga galaw. Kung sa bawat araw ng buhay natin, merong nagiging pagbabago. Sa isip, sa puso, sa sinasabi, at sa nilalakaran ng ating buhay. Sabi po dito, you believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble.
Hindi natin pwede maging lisensya na parang, okay na ako, kilala ko na si Lord, and that is enough. Hindi. Even the devil, even Satan, kilala niya ang Diyos. At kapag narinig niya ang pangalan ng Diyos, he trembles. So anong kinaibahan natin kung doon lang tayo babase, kapatid? Ang sabi ko nga dito, even the enemy believe that Jesus is Lord. Even the enemy believe that there's a God. And he trembles. Sabi ko dito, sabi ng verse 20, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham, our forefather, justified by works when he offered Isaac, his son, to the altar? Again, yung gesture na ginawa ni Abraham as he is ready to sacrifice his son, hindi yun ang nakapagsalba sa buhay niya. Pero yun ang naging ebidensya na in the end, itong taong ito, totoo ang pananampalataya niya sa Diyos. Doon natin tingnan yung sarili natin na, Lord, hanggang saan, O Diyos? Kaya ba natin gawin yung ginawa ni Abraham? O baka konting kibot lang sa buhay natin, ayoko na sa iyo, Lord! Cannot be, Panginoon! Tignan natin sa binasa natin. Lord, nasa ang level na yung pananampalataya ko right now, O Diyos? Nandito na ba ako sa point na to, Panginoon? O baka, sabi ko nga kaninang umaga, Lord, kung katulad lang naman kami ng dati naming relihiyon, Panginoon, Lord, sara mo na ito, O Diyos. Pero andun ako na, Lord, hindi ka papayag, Panginoon. That is why you are talking to us every time that we are here, Panginoon. Right now, Panginoon, alam kong kinakausap mo kami, O Diyos. Dahil, Lord, you don't want us to be like who we are before, O Panginoon. Who we were before, Panginoon. Kaya ka namin nakilala ng ganito, Panginoon. Kaya ipinakilala mo yung sarili mo sa amin ng ganito, O Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, magkaroon talaga ng tunay na pagbabago, Panginoon, yung puso namin, yung isipan namin, yung buhay namin, kung paano ka namin tignan, kung paano kami manampalataya sa iyo, Panginoon, paano kami lumakad sa iyo, O Diyos. Sige, pwede mong palakpakan po natin ang Panginoon. Ano sabi dito? And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Kita po ba natin yun? Yung naging action ni Abraham for the Lord, in the end, nakapagpatayo. Yun yung naging pundasyon. Yun yung ebidensya na para sabihin ng scripture na totoo na si Abraham ay naniwala sa Diyos. Ganda, no? At ang panalangin ko po sa atin, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin na nandirito, andun din yung heart natin na, Lord, hindi lang ito yung parang ritual. Hindi lang ito yung parang okasyon. Kundi, Lord, ito ay relasyon. Ito ay pangmatagalan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapala. Salamat, Panginoon. Nananalangin ako sa iyo at sa maraming pagkakataon, sinasagot mo ito, Panginoon. Pero hayaan mo, Diyos, sa pagsagot mo sa akin, sa marami kong panalangin, Panginoon, andun yung puso ko na handang maglingkod sa iyo. Andun yung puso ko na handang magtiwala sa iyo. Ano bang mga pinagagawa mo, Panginoon, sa pamilya ko, O Diyos? Sa trabaho ko, Panginoon? Sa simbahan ko, O Diyos? Lord, gamitin mo ako, Panginoon. At yun yung pananampalataya na sinasabi kong kapatid, may kalakip na aksyon. May kalakip na tugon. At doon nalulugod si Lord. Church, ayaw ng Diyos na yung pananampalataya natin. Saan? Nakastuck lang sa mga sarili natin? Ano pa't binuhay pa tayo ng Diyos? Kung ganun lang din pala, mabubuhay lang tayo para sa sarili natin. Katulad ng ating binasa, andun yung heart na, Lord,
May mga tao sa paligid ko, Panginoon, nangangailangan. Physical man yan, spiritual man yan, Panginoon. Sige, Lord, hayaan mong hindi ko lang sila ipanalangin. Hindi ko lang sila ipanalangin ng kapayapaan, kundi, Lord, maging kaparte ako, Panginoon, sa kinahunan ng kanilang buhay. Maging gamit mo ko, Panginoon. Maging alulod mo ko, Diyos. Nang sa huli, Panginoon, ma-meet yung needs nila. At sa huli, Panginoon, more than that, makilala ka nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sige, palakpakan natin si Lord, kapatid. Pag-usapan natin yung ating verse na binasa sa hapong ito. Number 1, faith without works is dead. Faith without action is dead. Sayang, nandito ka na. Sayang, nakakapakinig ka na ng salita ng Diyos. Sayang, andun ka na sa tamang pananampalataya sa Panginoon. At hindi lang natatapos dito ang lahat ng ito. You are saved. Me, I am saved. But how about the others? Paano nila makikilala si Lord kung hindi tayo gagalaw? Paano nila maintindihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, kung hindi nakikita sa atin? Kung hindi tayo nagiging ehemplo, hindi tayo ginagamit ng Diyos, at hindi tayo nagpapagamit sa Panginoon para doon. Kapatid, wag. Sabi ko nga, wag tayong maging katulad nung nakaraan natin, na parang ang buhay natin, papasok tayo, uupo, tatayo, aalis, babalik sa sariling buhay, walang pakialam sa iba. Pagdating ng araw ng linggo, babalik, uupo, tatayo. Same manner, same routine. Hindi yan ang nais ng Diyos. Nais ng Diyos, kapatid, yung pananampalataya natin, in the end, nandun yung ebidensya. That when we speak to people, nandun talaga ang Diyos. That when we approach people, nandun talaga ramdam yung presensya ng Diyos. Ramdam yung pagmamahal ng Diyos. Kapatid, tingnan natin yung ating, nandiyan na sa screen. Lord, tulungan mo kami. Na Lord, hayaan mong bilang mga Kristiyano, maging epektibo kami, Panginoon. Dami mong pagpapalang sa buhay namin. Ang dami mong sinusupply sa buhay namin. Hindi lang naman yung material, Panginoon. Lord, hininga. Lord, pagkakataon na muling mabuhay. Lord, kamay, paa, Panginoon, kaisipan, puso, labi, Panginoon, na pwedeng magamit mo, magamit namin, Panginoon, upang sa huli, Panginoon, may taas ang iyong pangalan, O Diyos. Church, nasa na yun sa atin, mga kapatid. Hindi ko alam. Baka nga, ito rin ang pwedeng parang negative sa atin eh. Kasi parang, hindi, grace na ni Lord to. Okay na, upo na lang ako dito. Si Lord nang gagawa ng paraan para sa kanila. Hindi! Si Lord, ini-equip tayo para tayo ang gamitin ng Diyos para sa kanila. Pero ano yung nagiging response natin? Pasok sa kaliwa, labas sa kanan na tenga. Kapatid, dito tayo gustong kausapin ng Panginoon. Yes, we love to pray. And we are to pray at all times, kapatid. But our faith, that when we pray to the Lord, it should lead us to take action. It should lead us to move dun sa bagay na ating ipinapanalangin sa Panginoon. Nasaan na tayo, kapatid, pagdating sa bagay na ito? Araw-araw po akong pumapasok, or almost everyday naman, andito ako sa office. At yun na nga, sa pag-commute o pagpunta ko po dito, araw-araw sa office, madalas ko nakikita. Sabi ko, buti pa yung ibang relihiyon. Doon sila, umaga hanggang gabi. Diyan, sa 7-Eleven. Doon sila, umaga hanggang gabi. At dumarating sa point, talagang pati bahay namin kinakatok. Kita naman doon sa bahay namin na nandun yung services natin. So, alam nilang born again kami, pero hindi sila limitahan doon. Sabi ko nga ito, hindi naman tama o baluktot ang pananampalataya, pero tignan mo sila. Andun sila. Eager silang paglingkuran. Eager silang gawin yung mga bagay na tingin nila, maka-Diyos. Pero tayo, nakilala na natin ng Diyos. Alam na natin ang Diyos na ito magsusupply ng ating pangangailangan.
Ang Diyos na ito magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos na ito maglalagay sa atin ng tapang. Pero nasan yung response? Nasaan? Nasaan yung pagtugon natin, mga kapatid? Sabi ko dito, many of us, we pray for God's provision. Many of us, we pray for God's healing or guidance. But when He presents opportunities for us to act, we hesitate. Daming pagkakataon. Hindi ko alam. Ang dami ng pagkakataon sa buhay natin na ando na ang pagkakataon to preach the gospel, ando na yung pagkakataon to share the Lord, ando na yung pagkakataon to pray for healing, hindi ko alam, encouragement. Pero sa maraming pagkakataon, nagdadalawang isip tayo. Nagtatakot tayo. Hindi ko alam kung yung mga dahilan kung bakit tayo nag-hesitate. Pero ang malimit nating sagot sa huli, sayang Lord. Sayang Lord. Sayang Lord. Sayang Lord. At yun na yung naging linya ng buhay natin. Lalo na sa mga bagay na alam natin na china-challenge tayo ng Diyos. Kapatid, wag na. Punta tayo sa kalagayan na mabago na yung ating response. From doon sa sayang, mapunta naman tayo sa kalagayan na, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng kalakasan, Lord. Binigyan mo ako ng tapang na lakaran ito, Panginoon. Nakita kong sagot mo, Lord. Nakita kong himala mo, Diyos. Salamat, Panginoon. Sana doon tayo mapunta, kapatid. Tama na yung sayang. Maging linya ng buhay natin. Sayang, sayang, sayang. Wala tayong mabubuo. Ang church na ito, kung nandun tayo sa sayang, hindi natin lalakaran, hindi tayo aabot ng pag-10 taon. Pero andun lang tayo na, Lord, eto ako. Eto kami, Panginoon. Eto ang aming kakayanan lamang, O Diyos. Pero narinig ka namin, Panginoon. At Lord, sa'yo kami nananampalataya. Kaya Lord, sa mga panalangin na ito, Panginoon, sige Lord, tutugon kami, Panginoon. At salamat sa Panginoon. The Lord never failed. He has shown time and time again His power in this church. Sige, palakpakan natin si Lord. Pero hindi lang itong kwento na in the end, for the church, ito rin yung gusto ng Diyos na maging kwento ng bawat buhay natin. Nandun tayo, lumalakad, hindi lang sa panalangin, kundi lumalakad tayong andun sa pananampalataya natin sa Panginoon. The Lord wants you to move, kapatid. The Lord wants you to move. He has seen your prayers. He has heard your prayers. And He has given you answers for your prayers. But the Lord is looking sa atin sa hapong ito, our walk with those answers. Our response with those answers. Oftentimes we hesitate. Kaya sa maraming pagkakataon, wala tayong testimonya, including myself. Wala tayong mga nagiging kwento dahil sa maraming pagkakataon, Lord, takot ako, Lord, Lord, ito lang ako, Lord, ito lang kaya kong gawin, ito lang yung meron ako, Panginoon. Kaya in the end, wala tayong nagiging, hindi ko alam, gamit ba yan? Wala tayong nagiging kwento sa huli. Dahil yung pananampalataya natin kulang. Kulang doon sa gawa. Kulang doon sa dapat in the end nilalakaran na natin pero hindi natin nilalakaran. Let's look at Jesus. Pinatawag ko si Peter. Si Ginian pala rather. Imagine natin si Jesus sa kanyang ministeryo. Yes, He prayed. But let us imagine Jesus only prayed but never acted. Si Lord na lang tignan natin. Kung si Lord nanalangin at nanalangin lang at hindi niya ginalaw or hindi niya nilakaran yung mga panalangin na narinig niya sa Diyos Ama, walang Diyos na nagligtas sa atin ngayon. Walang Diyos na nagpagaling na may sakit. Walang Diyos na nagbuhay ng patay. At walang Diyos na nagturo ng tamang balita, kapatid. Walang Diyos na nag-disciple. Kung ang Panginoong Jesus ay nanatili lamang nanalangin. And that's it. Sometimes ito tayo, Lord, okay na ako, Lord.
Buo na yung pananampalataya ko kasi nananalangin naman ako sa iyo, Lord. Pero ang katotohanan, as we look at Jesus, hindi siya nanatili at natapos lamang sa pananalangin. The gospel are filled with moments where Jesus prayed first. Totoo naman. Ang sabi ng Bible, sa madaling araw, ang Diyos ay pumunta sa malayong lugar at siya ay nananalangin sa Ama. So hindi rin naman isinantabi ng Diyos yung panalangin at yung buhay panalangin. Pero hindi natapos doon ang Lord. Sa kanyang testimonya, ang Diyos ay nag-preach. Ang Diyos ay nagpagaling. Ang Diyos ay nagligtas. At ang Diyos ay nag-serve sa mga tao. So for us, as we look at Christ, our faith should propel us to do the same. Tama na. Again, hindi ko minamalit ang panalangin. Pero church, baka dito tayo nalilin lang ng kaaway. Ang dami na nating panalangin. At I believe, ang dami na rin sagot sa atin ng Panginoon. Yung title natin, let's have our faith in motion. Simulan na natin galawin or lakaran. Simulan na nating takbuhin yung mga bagay na binuuna natin, nabuuna ng Diyos sa buhay natin sa panalangin. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Nehemiah, mabilisan na lang to. He prayed to the Lord. That time, tinawag siya ng Diyos to rebuild the walls of Jerusalem. Sino ba si Nehemiah? Pero, totoo yun. He started by praying to the Lord for 3 days. Nanalangin siya sa Diyos. Kapatid, bigyan mo ko yung next slide. Nanalangin si Nehemiah sa Panginoon 3 araw. So again, as I said earlier, hindi ko nililimitahan ng panalangin. Tama ang manalangin sa Diyos. Or just like Jesus, as we look at Nehemiah, hindi natapos doon ang kanyang ambag. Hindi natapos doon ang kanyang purpose. Dahil binigyan siya ng utak ng Lord, binigyan siya ng labi ng Diyos, binigyan siya ng kamay at paa ng Panginoon. In the end, sa itong nakibahagi, pinuntahan niya yung mga governor, naghanap siya ng mga tao, nag-please siya sa mga tao sa paligid niya na let's rebuild the walls of Jerusalem, and it was accomplished in the end. The Lord gave them power. The Lord gave them strength. The Lord provided for them. The Lord protected them against the enemy sa paligid nila. At sa huli, ano ang naging testimonya nila? Na-rebuild yung walls of Jerusalem. Again, sino ba si Nehemiah? Hindi naman siyang presidente ng bansa niya that time. Hindi man siya mayor o hindi siya yung mayaman na tao. Ordinaryo lang si Nehemiah, katulad ko at katulad natin. Pero na-accomplish niya ang dapat niyang na-accomplish. Bakit? Tama, nanalangin si Nehemiah, pero hindi natapos doon. Narinig niya ang Diyos, at in the end, sige Lord, eto lang ako lang to si Nehemiah, Panginoon. Pero Lord, sige God, gamitin mo ako, Panginoon. Ipamalas mo ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa buhay ko, O Diyos. Nang sa huli, makita nila, Panginoon, kilala nila ako, O Diyos. Hindi naman ako popular na tao at makapangyarihan. Pero dahil sa Diyos ko, na in the end, siya ang nagsusupply, Lord, makilala ka sa buhay ko, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Ano sabi dito? He did not stop there. After his prayer, he stepped out in faith and took action. Kulang sa atin, kapatid, hindi ko alam yung action. Ulit-ulitin ko, this church, kung walang nag-action dito, wala tayo ngayon. Salamat sa Panginoon, may mga nanalangin. Pero salamat din sa Panginoon, may mga tumugon sa sagot ng Panginoon sa panalangin. Kaya ang church na ito nagpapatuloy. At sa buhay natin, ito rin. Hayaan natin, di ko alam kung ano yung inilalagay ng Lord sa puso po natin ngayon. Pero, just like Nehemiah
And earlier, as I said, with Jesus, let's not stop after we pray. Let us step out in faith and took action. Sige, palakpakan natin si Lord. Take action pala. Eto, si Nehemiah. Nehemiah didn't just ask God to fix the problem. Ito tayo eh. Minsan parang ayaw na natin ng hardship eh. Ayaw na natin mag-endure. Ayaw na natin lumabas sa comfort zone. Hindi Lord, mawawalan ako eh. Hindi Lord, mapapagod ako eh. Hindi Lord, kukunan ako eh. Si Nehemiah, hindi ng puso niya. Lord, nanalangin ako sa iyo. Pero Lord, ako maging kasangkapan mo dito, Panginoon. Sige Lord, the very best that I can, Panginoon, gamitin mo ako. Nehemiah didn't just ask God to fix the problem. He became part of the solution. Ano ba tayo? Ang Diyos nagsasalita sa atin to make disciples. Ang Diyos ay nagsasalita sa bawat isa sa atin to invite people, to share the gospel, to help people, to be a blessing for them. Tayo lang ba ito, Lord? Nanalangin na ako, Lord. Okay na yun, Lord. Pero, hindi ganun si Nehemiah. At I believe, there is more than that na hinahanap sa atin at binababa sa atin ng Diyos sa hapong ito. Don't just pray. Like Nehemiah, be the solution. Magamit tayo ng Diyos. Minsan nananalangin tayo ng pagpapala. Lord, pagdagan mo ako. Lord, pagpalain mo ako. For what? For your own pleasure. No way! Pagpalain ka ng Diyos. Pero kung katulad ka ni Nehemiah na, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Hindi ko alam. Yung lakas ko, Lord. Yung kakayanan ko, Lord. Yung talino ko, Lord. Yung finances, Panginoon, na binibless mo sa akin. Sige, Lord. Kaya mo maging alulod ako, Panginoon. Dahil in the end, O Diyos, God, hindi lang naman ako ng ministeran mo, Panginoon. Yung pamilya ko, Lord, gusto mo ring ministeran. Yung mga tao sa paligid ko, gusto mo ring ministeran, Panginoon. Sa church ko, Panginoon, Lord God, gusto mo ring gumawa sa simbahan ko, Panginoon. Sige, Lord, hayaan mo maging parte ako ng solusyon, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Si Jesus, as I said earlier, He prayed to the Lord. He prayed to the Father, kapatid. Pero, He did not stop there. He walked the path. He did what He had to do. He discipled people. He shared the gospel. He dined with them. He fellowshiped with them. He taught them. He healed them. He gave His life for you and for me. Tingnan natin si Lord. Yung kanyang ginawa. Si Lord, nandun yung kanyang faith in motion. Gusto kong magtapos dito, kapatid. We need to have the balance. Balance of what, Pastor? Relying on God and moving in faith. Relying on God and moving in faith. Both of this, pag hindi natin nabantayan, extreme. Relying on God, wala ka nang ginagawa, that's extreme. Si Lord, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng kaisipan para in the end, maging kabahagi doon sa gusto niyang i-accomplish. At sa kabilang banda naman, yung moving lang tayo nang walang reliance sa Diyos, hindi rin naman pwede. Naintindihan natin ang kalakasan natin ay kulang. Ang kakayahan natin ay kulang kung wala ang Panginoon. That's why we need the balance in our lives. Just like prayer and action. We pray to God as we saw the people that I said earlier. They prayed to the Lord with all their hearts. But at the end of the day, as they prayed to the Lord, they took action. They walk. They walk the talk. Ano man ang pinanalangin nila sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong lakaran ko ito, Diyos. Sabi ko nga, buti pa yung ibang reliyon. Nakita mo, umagang hanggang gabi doon, nakatayo. Sharing the gospel. How about us?
Ano ba? Ano bang pagiging Kristiyano natin? Para magkaroon tayo ng 10 bahay? Hindi yan pinagdadamot sa atin ng Panginoon. Pero kapatid, hindi yan ang pananampalataya. Hindi yan dahilan kaya binubuhay tayo ng Panginoon still. Bonus na lang ang lahat ng yan. The Lord wants us to what? To win people to the Lord. For God. To share the gospel, to disciple, to pray for one another, to help the church to advance His kingdom, to reach out more people, to be a blessing to others. Nasa na yung ganun nating puso? Nasa lengguwahe pa ba natin yan bilang mga born again, kapatid? O nabubuhay na lang tayo para sa sarili natin? Hindi hadlang ang antas ng buhay para maging pagpapala. Yan ang katotohanan. Mayaman ka man, mahirap ka man right now, matanda ka na or bata ka pa, hindi hadlang ang antas ng buhay upang hindi magamit ng Diyos. Kapatid. Ganda nung sinabi ni Pastor, hindi tayo inahanapan kung ano yung wala tayo. Pero ano sabi doon sa preaching, tinitignan tayo ng Diyos kung ano yung magiging response natin. So kung ano ang meron tayo right now, doon tayo tinitignan ng Diyos. Nakakatuwa yung mga youth natin, mga young adults natin kahapon. Sobra. Doon sa initan kahapon, andun sila sa City College. Ginagawa nila lahat ng paraan upang maipakilala si Lord. Ko alam. Meron pa tayong ganitong puso. Doon sa initan, lahat ng kaparaanan para in the end, makilala nila si Lord, ma-invite sa church. In the end, maging kadahilanan upang ang mga taong ito'y magkaroon ng pagbabago ng buhay. At hindi lang natapos, may mga tao na nandun na ng umaga, hindi pa napigilan. Pagdating ng gabi dito, dyan sa food court, dyan sa Star Mall, namigay ng Bible, nanalangin, nag-share ng gospel. Kapatid, yun ang buhay Kristiyano. Baka naloko na tayo ng mundo, na ang buhay Kristiyano yung materialismo. Hindi. Ang buhay ng Kristiyano ay andoon sa ating binasa. May pakialam ka sa iba. Nananalangin ka sa Diyos upang in the end, i-lead ka ng Diyos doon sa nais niya. Nananalangin ka na, Lord, dagdagan mo ko upang hindi parang maging impok lang yan para sa sarili mo. Kundi magamit ka ng Diyos in the end to reach others. Yun ang katotohanan. Natuwa ko kay Pastor last Friday. Yung heart niya na sa meeting po namin, pastoral meeting, yung heart niya mag-put up ng feeding. Ganda pakinggan. Ang gandang lakaran. Pero Lord, yun yung panalangin, Lord, sino Diyos? Mga tao, Panginoon, Lord, niya mo, gumamit ka ng tao, Panginoon. Na in the end, O Diyos, maging gamit kami sa iba, Panginoon. To share the gospel, Lord, maging gamit kami sa iba, Panginoon. To pray for one another, Lord, maging gamit kami sa kanila, O Diyos. Ganda, no? Ito yung balance na dapat meron tayo. We rely on God that totoo naman, siya ang kalakasan natin, siya ang kapangyarihan na siya magsusupply sa atin ng mga bagay-bagay. Pero at the end of the day, as we hear the Lord, we move in faith. We move in faith. Promise. Kung ang bawat isa sa atin may ganong puso, ganong pagsalang-alang sa Diyos, in no time mapupuno yung mga upuan na yan. Yun lang naman ang tinitingnan sa atin ng mundo eh. Yung testimonya na sa huli, totoo yung Diyos na meron tayo. Paano yun makikita sa atin kung tayo reluctant tayo at all times? Hindi, Lord, pagod ako. Hindi, Lord, wala ako. Hindi, Lord, ito lang kakayanan ko. Walang mawiwin na soul kung lagi tayong reluctant. Walang makakilala sa Lord kung lagi tayong nagdadalawang isip.
walang mababagong buhay kung laging sayang na lang ang lagi nating nasasabi sa huli. We need to step out of faith. Yes, we pray to the Lord. That is good. Pero at the end of the day, He has given us the strength. He has equipped us with power, with might, and understanding na sa huli. The Lord wants us to take action. To step out in faith sa mga bagay na ito. Sige, pwede mo palakpakan po natin si Lord. I want you to challenge today. Don't just pray. Take action. Don't just pray. Take action. Kaninang umaga, sabi ko nga kay El, pag sa 10 a.m., madalas akong umiyak. Yung mga 10 ng 10 a.m. Kasi, medyo, mabilis akong umiyak eh. Pero sabi ko nga, kapag nakwento ko na siya ng 10, okay na, kaya ko na yung ikwento ng 3, 5, and 7. Last Tuesday, or Monday, or Tuesday, kasama ko si Cristel, takmi ng Cavite. Pinuntahan namin yung kanyang kapatid doon. At yun. Buong araw kami doon, hindi naman buong araw, pero nandun kami for most of our time. At yun na nga, yung kapatid niya, hindi niya nakita ng matagal na panahon. So, they bonded. Sila magkapatid. At yun na nga, in the end, she shared the gospel, pinag-pray niya yung kanyang kapatid. At yun na nga, maraming mga bagay na pinag-usapan na in the end, alam namin na tama sa harapan ng Panginoon. Pero yun na nga, nakita namin yung realidad ng buhay. Nung pagpunta namin sa kanyang bahay, talagang andun yung challenge. Mahirap ang buhay. Lalo na siguro, mga tao hindi pa ito nakakilala sa Panginoon. Yung hope, nahanap ng mga taong ito. Pero, yun na nga, ako bilang sabi ko, Lord, ayaw mo maging gamit kami, Panginoon. So habang nandun, nakaupo kami, winelcome niya kami sa bahay nila, bumili pa siya, alam namin, mahirap ang buhay, pero bumili pa siya ng pansit, nagluto pa siya ng maha, bumili pa ng coke, pinaghandaan pa talaga kami. So doon yung heart namin, nung nag-usap kami, nandun kami sa loob, sabi namin sa isa't isa, wag tayong lumabas dito nang hindi tayo naging gamit sa taong ito. Hindi tayo naging pagpapala sa taong ito. Ba't ko ba yung kinuwento? Nung time na yun, marami ba kaming pera? Nung time bang yun, sobrang meron kami? Sa totoo lang, pamasahe lang ang meron kami. Pero yun ba yung naging dahilan para hindi kami magamit ng Diyos? Yun ba yung naging rason namin para hindi, Lord, sa susunod na lang kasi, Lord, ito lang meron kami, Lord eh. So, yun, usap kami ni Tel. Sabi niya, kasi nakita namin yung bahay, mainit. Nakita namin yung electric pan nila, yung USB lang. Kulang yun, ang init. Meron siyang anak na maliit. So, sabi ni Tel, bilan natin ng electric pan. Sabi ko, sige, bilan natin ng electric pan. Pero may pera ba kami noon? Wala. Sakto lang. Pero sabi ko, sige na, meron akong credit card dito. Swipe natin. Wait na lang yan. Hindi ko alam kung saan kukunin yan, pero kulang eh. Nanalangin ka lang sa tao. Okay lang naman yun, walang problema, pero kita mo yung binasa natin na verse, yung pangangailangan ng tao, that time, ikaw yung gagamitin ng Diyos para sa Kanya. Nandun yung puso na, huwag tayong lumabas dito na hindi tayo nang gamit ng Diyos sa taong ito. So yun. Lumabas kami, tara punta tayo dun sa mall. Punta tayo sa mall. Hindi pa niya alam yun, pero nandun sa puso namin na hanapan namin siya ng kahit yung maayos-ayos naman, na, parang ganyan na electric pan, di naman yung mga mumurahin. Para at least naman, maging maayos man lang yung sa bahay nila. So ano yung lesson doon? Sabi ko nga, Lord, salamat. Because yun na nga, dahil ano bang araw yun? 15 ata. Nung bago kami pumunta ng mall, sumakto. Yung sweldo ni Tel, pumasok na din. So, hindi ko na kailangang mag-swipe that time. Pero yun nga, sabi ko, magkano ba pera ko sa bulsa ko? 400 sa wallet ko. Laman ng wallet ko, 400. Pag napas namin, joke ko ng Diyos, sabi ko, papara na ako ng jeep eh. Pero sabi ko, ako minsan lang naman ako mag-commute.
No, hindi ko alam itong mga taong ito kung kailan to nakaranas na nakasakay naman sa kotse. Dahil nag-commute lang naman po kami pagpunta doon. Eh. So, inudyok ko ng Diyos. Ramdam ko si Lord. Sabi ko, Lord, walang pera ko, pero sige, Lord, ayaw mo. Gamitin mo ko dito, Panginoon. Kumuha ko ng Grab. Pinag-Grab ko siya pauwi at papunta. At yun na nga yun. Sabi ko lang sa Panginoon, sige, Lord, kita mo kami, Panginoon. Ito lang yung meron kami, Panginoon. Pero God, hayaan mo, Panginoon, nasa kung anong meron kami, Panginoon, maging kaparte kami at maging gamit kami para sa iba, O Diyos. At yun yung pananalang, sige, palakpakan mo si Lord. Hindi ito pagmamayabang, maliit lang yun. Sabi nga ni Tel nung huli, nung malis na kami, hindi, nasa jeep na kami. Sabi ko, uwi muna tayo, ha? Dahil, wala eh. Talagang bigay lahat. Di naman din ako na yung parang electric pan lang. Nagbigay pa kami ng kaunting, alam mo, maitutulong. At least, alam mo, mamayang gabi, may maiuulam silang maayos. Maibibilan ng gatas yung anak. So, ano sabi ni Tel sa akin? Sabi niya, sarap pala tumulong, no? Sabi ko, oo. At ang sabi ko nga sa kanya, totoo lang, sabi ko, kulang pa yan. Pero anong sabi ko sa kanya? Kita tayo ng Diyos. Na sa huli, nananalangin tayo na, Lord, pagpalain mo kami. Lord, dagdagan mo kami, Panginoon. Lord, gawin mo kaming pagpapala, O Diyos. Punuin mo ang aming hapagkainan. Dagdagan mo, Panginoon, yung, hindi ko alam kung ano yung mga panalangin na yun sa Diyos. Pero sabi ko nga sa kanya, valid tayong manalangin sa Diyos ng mga bagay na yan. Because nakikita tayo ng Diyos, hindi lang tayo drawing sa ating pananampalataya. Ando tayong handang magpagamit sa Lord para sa iba. Sige, palakpakan natin si Lord. Yung po yung kapatid. At nakakatuwa nga lang, dinagdag ko lang to kanina, di naman din nagpahuli si Lord. Pauwi na kami. Sabi ko, text ko nga lang si Faith. Dahil si Faith, nagtatrabaho sa Makati. Niisip ko, siguro di naman niya makita yun kasi busy yun. Baka wala yun dyan. Oftentimes yan si Faith, nandyan sa, kung saan-saan pumupunta. So, tinext ko lang siya out of parang at least ramdam na naisip namin siya. Doon na kami sa Cavite, dadaan din naman kami Makati. At least, naisip lang namin siya. So, nag-text ako sa kanya. Sabi ko, nasan ka? Sabi ko, dito kami sa Cavite. Nasa office ka ba? Ganyan. Tapos nag-reply siya, sabi niya, Kuya, wala akong pasok. Sakto. Punta kayo dito. Sabi niya, tara. Sabi niya, libot ko kayo sa Makati. Libre ko kayo. Tignan mo yun. Sabi ko nga kay Tel, nagpapatawa ko sa kanya. O, somay muna tayo, ha? Pero, tignan mo si Lord. Ganun magpala si Lord. Hindi naman kami pinakain sa parang chupipay. Sorry sa word, ha? Pero hindi eh. Sabi ko, ganun ka lang talaga, Lord. Ma-appreciate mo si Lord. Ma-encourage ka lalo na magpatuloy sa Diyos dahil nararamdaman mo na in the end, as you do things for the Lord, sa huli, hindi ka rin pababayaan ng Diyos. Faith in motion. In the end. So, tayo mga kapatid, yan natin na huwag tayong malimitahan. Sa buhay natin, yes, tamang manalangin. Tama yan na ilid tayo ng Diyos sa mga bagay-bagay. Pero huwag naman masayang na habang nililid tayo ng Diyos sa mga bagay na ito, alam natin na, Lord, kilala mo ako, Panginoon, pero God, hayaan mong lakaran ko ito sa buhay ko, Diyos. Hayaan mong makapakita ko sa iyo, Panginoon. At Lord, magkaroon ng ebidensya, O Diyos, na Lord, sa mga bagay na ito, Panginoon, tumatayo yung pananampalataya ko sa iyo, Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Tayo po tayo.